Habang nagpapatuloy sa Metro Manila ang konstruksyon ng proyekto ng kauna-unahang subway sa Pilipinas, inihayag naman ng Department of Transportation, DOTR, noong Huwebes, January 23, na pinaplano nitong bumuo ng parehong linya ng tren sa ilalim ng lupa sa lalawigan ng Cebu. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni DOTR Undersecretary for Planning and Project Development Undersecretary Timothy John Batan, malaking tulong ang pagtatayo ng Cebu Subway para maibsan ang pagsisikip ng trapiko lalo na sa mga lungsod ng lalawigan. Pinaliwanag ni Batan na tila walang ibang pagpipilian ngunit isang sistema ng tren sa ilalim ng lupa sa Cebu dahil hindi katulad ng Metro Manila, ang lalawigan ay may makitid na mga kalsada na ginagawang hindi magagawa ang isang mataas na linya ng tren. Sabi ni Batan, walang malalapad at mahahabang kalsada sa Cebu para mag-accommodate ng elevated railway kaya dito nagmula ang ideya ng subway. This is actually part of the master plan of Cebu. Ang proyektong ito ay na-conceive bilang bahagi ng master plan ng ahensya para sa lalawigan na decongest ang mga kalsada nito at hikayatin ang paggamit ng pampublikong transportasyon, dagdag niya. Sa ilalim ng master plan ng Cebu, ang subway ay magkakaroon ng halos 60 hanggang 65 kilometro ng linya ng tren mula sa lungsod ng Danao hanggang sa Carcar City. Ngunit sinabi ni Batan na ang ahensya ng transportasyon ay kailangang magsagawa ng demand na pag-aaral upang matukoy ang bilang ng mga pasahero na maaaring ma-accommodate ng subway. Sa kasalukuyan, sinabi niya na pinaplano nilang simulan ang pag-aaral sa demand para sa pagsakay upang ang gobyerno ay magkaroon ng isang malinaw na ideya ng tinantiyang mga pasahero para sa Cebu Subway. Sa bahagi ng Metro Manila Subway Project, MMSP, ito ay kasalukuyang nasa 18.24% overall construction progress. Ang tinawag na crown jewel ng bansa ng mass transit system, ang 33 kilometrong Metro Manila Subway ay dadaan sa 8 lungsod mula sa lungsod ng Valenzuela hanggang sa FTI Bikutan sa lungsod ng Parañaque. Kapag nakumpleto na, babawasan ng sistema ng tren ang oras ng paglalakbay mula Valenzuela City hanggang Pasay City mula sa 1 oras at 38 minuto hanggang 45 minuto na lang, habang nagseserbisyo sa mahigit kalahating milyong pasahero araw-araw. Ang Cebu Subway ay bahagi ng Metro Cebu Urban Transport Master Plan, na ginawa ng Japan International Cooperation Agency JICA at ang Metro Cebu Development and Coordinating Board noong 2019. Habang gumagalaw ang DOTR upang mapagkanto ang proyektong ito, ang pagtatayo ng 33 kilometro na Metro Manila Subway ay umabot sa isang 18.24% na rate ng pagkumpleto. Ang proyekto sa ilalim ng tren sa ilalim ng lupa ay idinisenyo upang magkaroon ng 17 istasyon na nagkokonekta sa Valenzuela City sa Pasay City. Ito ay inaasahang magseserbisyo sa mahigit 519,000 pasahero araw-araw sa sandaling gumana. Nauna nang idiniin ng DOTR ang pangangailangan para sa mas maraming railway system sa kanayunan upang suportahan ang mga paggalaw ng pasahero at kargamento. Nabanggit na 14 lamang sa 81 na mga lalawigan, o 17.3%, ay may mga riles na inaprubahan o inaprubahan ng pamumuhunan. Ito ay kapansin-pansing mas mababa kumpara sa 41.3% ng Vietnam, 55.3% ng Thailand at 97.9% ng Japan. Alinsunod dito, nagtutulungan din ang gobyerno at JICA para makabuo ng 30-year rail master plan na sumasaklaw sa National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon.
Samantala, Philippine National Railways (PNR) ay nasa landas upang muling i-konekta ang Calamba, Laguna at Legazpi, Albay ngayong taon, ngunit ang mga pagsisikap na buhayin ang lumang linya patungong Maynila ay kailangang maghintay dahil sa kakulangan ng pondo. Ang PNR ay nagsusumikap na ibalik ang mga riles sa pagitan ng Southern Tagalog at Bicol Region sa pag-asang muling buksan ang serbisyo ng tren mula Laguna hanggang Albay bago matapos ang taon. Sinabi ni Transportation Undersecretary Jeremy Regino na inilipat ng PNR ang kanilang rolling stock sa mga probinsya kasunod ng pagpapusar ng mga serbisyo ng tren sa Metro Manila. Dahil dito, nakakuha ang PNR ng mas maraming tren para mapalawak ang interprovincial commuter nito, Calamba hanggang Lucena, Quezon, at Bicol commuter train, Sipocot, Camarines Sur hanggang Legazpi. Ang layunin ay ayusin ang mga riles mula Calamba hanggang Legazpi upang maiugnay muli ang mga ito sa isang linya. Sa loob ng taon, tatapusin ng PNR ang buong linya. Ang ibig sabihin nito ay dumiretso, at ang PNR ay gagamit ng mga lumang tren, mula sa Metro Manila, para ihatid ang Calamba hanggang Legazpi, sabi ni Regino sa isang panayam sa radyo. Ang proyekto ay naglalayong gumawa ng bagong riles mula Calamba hanggang Daraga, Albay, karamihan ay sumusunod sa lumang pagkakahanay ng Bicol Express. Noong una, nakikipagtulungan ng gobyerno sa China sa pagpopondo ng proyekto, ngunit natuloy ang mga pag-uusap sa mga pagtatalo sa interest rate na gustong singilin ng Beijing sa Pilipinas. Sinabi ni Regino na nabigo ang DOTR na makakuha ng sapat na pondo sa 2025 General Appropriations Act para maisiguro ang paghahanda para sa PNR South Long Haul. Sa partikular, ang proyekto ay nakatanggap lamang ng 250 milyon pesos ngayong taon, kaya mahirap makakuha ng right-of-way, ROW. Sa isang kahulugan, kailangan natin ng right-of-way at relocation ng mga pamilyang informal settler, para makumplito ang paghahanda bago ang isang loan signing. Bagamat malayo sa pagiging kritikal ang pagkaantala, nais naming gawin ng maaga ang ROW para hindi na ito maging problema sa panahon ng pagpapatupad, sabi ni Regino.